Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, eto pong pag-uusapan natin at tatalakayin natin mga kababayan ay wala lang namang iba yung naging opinyon or paliwanag ng isang taga-DTI patungkol po sa pinasok ng Tape Incorporated mga kababayan na maliwanag na talagang merchandising nga po. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sabay po kayo. So ngayon punta naman po tayo sa topic natin. Yung patungkol naman po sa pag-discuss ng isang taga-DTI patungkol po dun sa pinasok ng Tape Incorporated at ng Itbulaga mga kababayan. So tanggalin na po natin to. Yan. Punta naman po tayo mga kababayan. Ano po dito? Eto, click na natin. Nagapalay sa inyo ng franchise. Ang kwento dito mga kababayan, may isang taga-DTI ang nagpaliwanag. Ayan, ang ipinaliwanag ang kaso ng Tape at Itbulaga. Sabi pa dito, maliwanag na general merchandising ang pinasok ng Tape mga kababayan at hindi po per entertainment. Kasi marami nagsasabi sa atin at marami bumabatikos na sinasabi na bakit daw, kung hindi daw per entertainment yung pinasok ng Tape Incorporated, bakit hanggang ngayon daw nakakapag-ere po sila gamit yung trademark na Itbulaga na hindi naman per entertainment. Mga kababayan, so dito malalaman natin yan. Ano po, pakinggan po natin itong pahayag ng isang taga-DTI. Mga kababayan, patungkol po dyan sa issue ng Tape Incorporated dun sa Itbulaga na trademark. So ito, i-play po natin. Nagapalay sa inyo ng franchise. Wala. So ano po, sarili niyo yung brand, no? Okay, sino na yung naka-branding or trademark sa atin dito? No? Parang yung Itbulaga, tsaka yung EET na hanggang ngayon, pinagtatalungan pa rin. Sino na po? Walang Itbulaga water refill station dito. Wala po. Wala po naka-trademark, walang naka-branding. Diba, makikita po ninyo sa mga brand names, diba may nakabilog na R. Registered po yun. Ngayon, kung pending pa po yung application, may nakabilog na PM sa ibaba. Diba, trademark po yun kapag registered. Kaya pala kung makikita natin mga kababayan, doon sa ipinaparegister sa application ni Sir Joey De Leon, may nakalagay po doon, may nakabilog na PM ata po yun or TM mga kababayan. Ibig sabihin no, nakapending pa. So ngayon mga kababayan, ganun din naman doon sa ipinaparegister na bagong trademark ng Tape Incorporated na kung saan makikita naman natin yon pagka nakadecline pa or ibig sabihin nakapending pa, may nakalagay po yung PM or TM mga kababayan na may bilog. Pero kapag ka nakaregister na, may nakalagay po na R na may bilog. Mga kababayan, ganun po yung pinagbabasihan din namin pagka binibisita namin yung application nitong si Sir Joey De Leon sa iPo Philippines mga kababayan or sa Weibo. Ano po, so ito ipagpatuloy pa natin. Kung 5 years po ang DTI at saka yung years permit, isang taon. Sa tingin po ninyo, ang trademark ilang taon? Inarin ko kanina. 10. Baka malito kayo mga kababayan na ang pagpaparegister kapag ka naaprubahan yung registered mo, I think 10 years mo ata na pwedeng gamitin yon. Pero pagka hindi naman ikaw yung gumawa ng trademark at may bad faith nung ipinaregister mo or may fraud, mga kababayan, yan ay pwedeng ipakansila. So yun po yung madaling paliwanag dyan. So, kasi dito mga kababayan, malalaman natin kung ano ba yung napasok ng Tape Incorporated. Kasi di ba mga kababayan, ganito lang naman yan Kung ang ipinaregister nila per merchandising, bakit ginagamit nila sa entertainment yan? Di ba parang illegal yon? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ng pagkakaalam ko kasi, kapag ang ipinaregister mo merchandising, hindi mo pwedeng gamitin yan para sa Class 41, para sa entertainment. So dapat, hindi ginagamit yan ng Tape Incorporated ngayon for entertainment. Kasi mga kababayan, dapat sa merchandising nila ginagamit yan. Kasi yung ipinaregister nga po nila for merchandising. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ano yung trademark niya? Grandas. No? Sa tingin po niya, bakit Grandas? Ang pinipito niya. Galing ng engine. Granda. Johnny and Lisa Granda po yung mayari niya. Kaya Granda. Nung iba siya, bakit Granda? Baka puro spelling, Granada.
Granda. Yun kasi yung apelido niya. So yun po yung binrand niya. So hindi na po pwedeng ibablock na po sa system namin yan. Kasi may mag-apply ng Granda's Hardware. Granda's. Ay, Ma'am Lizelle, Dilezo, ay may galap shoutout po. Thank you po. Thank you po. Matagal na to sa ating Facebook, sa ating YouTube. Thank you po Sabi dito ni Boy Sardinas TV, ako may DTI rin sa business ko. O talaga kailangan tol, kahit yung mga vlogger tol, kailangan na rin magparehistro, kailangan na rin magpaano sa BIR. Yung mga vlogger kailangan din yan. So ngayon mga kababayan, yung atin isa na lang application nata yung kulang. Makakakuha na rin tayo ng makakapagpa-branded na rin tayo, makakakuha na rin tayo ng DTI din. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sino po yung satisfied na? Okay, Ma'am Pilay, may galap shoutout sa iyo MLSO, may galap shoutout. Patingin po ninyo, hindi critical. No? Assured na, 44 years, no? Walang problema. Ito mga kababayan, pakinggan nyo mabuti yung sasabihin niya patungkol do sa issue ng Tito Vic and Joey. Ng TVJ sa Tape Incorporated mga kababayan at saka sa Itbulaga. So ito, pakinggan natin. Ito, sasabihin na dito. Ngayon, bilang nagka-problema. Sino yung rightful owner ng Itbulaga? Hindi naman po yung TVJ. Kaya natin po ngayon, hindi nila nakukuha. Ang isang aspeto lang dyan, pwede nilang makuha. Kasi ang Tape Incorporated, in-apply lang yan doon sa classification na general merchandise. So ganito daw mga kababayan, sa aspeto kasi daw nung trademark, kung titingnan natin sa pagpaparegister, ang may-ari talaga niya ng Tape Incorporated. So ngayon mga kababayan, ang tinitingnan dito ng taga-DTI, yung napasama sa kanyang tinatalakay mga kababayan, is naipasok po ng Tape Incorporated yung pangalang Itbulaga sa general merchandising. So maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi po per entertainment yung pinasok ng Tape Incorporated kung hindi general merchandising. Kaya nagtataka ako, bakit hinahayaan po na gamitin nila yung trademark na Itbulaga sa entertainment? Yung ipinaregister nila for merchandising. Di ba dapat sa pagtitinda yon? Di ba dapat sa pagbibenta mga kababayan ng mga merch, yung ginagamit nila yung Itbulaga, dapat doon, hindi sa entertainment. Kasi mga kababayan, wala silang pinanghahawakan na ipinaregister nila yung Class 41. So ibig sabihin, yung paggamit nila sa entertainment industry ng pangalang Itbulaga ay illegal pa. Hindi, sa madaling salita mga kababayan, illegal yon. Di ba? Hindi, sa totoo lang, yung paggamit nila ng pangalang Itbulaga pala sa entertainment, masasabi nating illegal. Dahil wala silang ipinarehistro na Itbulaga per entertainment, ang ipinaregister nila per merchandising. So yun yung exact word doon mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Parang po, t-shirt, yung entertainment portion, hindi po in-apply ng tape yun. So yun po yung nilalaban nila ngayon. Kaya ang buhay nyo, si Sergio Delio, hanggang ngayon, di ba, napokus pa siya ng mga critic, ng mga messages. So, meron pa chance. Kasi hindi po in-apply lahat ng tape. Yung entertainment, yung bukol ng show. So, babalik po tayo. Mismo, nanggaling na yan mga kababayan doon sa isang taga-DTI na yung application ni Sir Joey De Leon, meron pang chance. At yung sa Tape Incorporated, kung ipaparegister nila yung Itbulaga, sa mga kababayan, sa entertainment, magkakaroon naman ng conflict. Kasi bawal yung dalawa. Bawal yung iparegister mo sa ganito, ganyan. Bawal yun. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, talagang napakalaki ng tsansa na yung trademark na Itbulaga for entertainment ay mapapunta po sa Tito Vic and Joey. Lalo na at hindi umabot or hindi nakahabol at late na mga kababayan etong Tape Incorporated na mag-oppose doon sa application itong si Sir Joey De Leon. So abang-abang na lang tayo patungkol dyan. Pero maganda dito mga kababayan, ang maganda talaga dito, naliwanagan tayo dun sa sinabi nung isang taga-DTI na talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pinasok ng Tape Incorporated ay for merchandising, hindi po per entertainment. Kaya yung paggamit nila ng Itbulaga
sa entertainment industry ay illegal pa. Di umano. Ganun na lang. Illegal pa mga kababayan. So yan lang naman mga kababayan. Kayo po, ano po masasabi ninyo dito sa mga tinalakay nating issue ngayon mga kababayan? Naniniwala ba kayo na yung paggamit ng Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga sa entertainment industry ay illegal? Comment below na lamang po mga kababayan. At bago nga po pala tayo magtapos, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento, syempre. Okay, Tolboy Sardinas, mega love shoutout ha. Sana makuha ni Boss JDL ang Class 41 at sana kasuhan na ang Tape Inc. ng trademark infringement. Kaya nga diba? Sabi dito ni Mamiling Chavez Tamore, yung tape pwede pa nilang ulit idemanda pag nanalo. Yes! Kasi ginagamit nila yung Itbulaga for illegal mga kababayan. Ginagamit nila sa entertainment. Nakaano sila sa merchandising. Diba illegal yon? Okay, kaya Biboy Tugay, mega love shoutout ha. Ma'am Emilieta Reyes, mega love shoutout po. Ayan, mega love shoutout po kay Ma'am LCD Nugama, mega love shoutout. Shoutout sa 354 na nakatutok sa atin.